Praise God! Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede pong pakibuksan yung inyong mga camera. Ayan. Miss na namin kayo. So gusto namin makita kayo. Ayan po. Tingnan niyo yung mga kapatid nyo sa inyong kanan at sa inyong kaliwa. Kikita niyo po kung sino-sino sila? Ayan. Tayo po ay purihin ng Panginoon at muli po tayong dinala sa ating, kahit tayo ay nasa ating mga bahay, ay alam ko po na ang spirit po natin ay iisa. So we enjoy nyo po to stand up. Tayo po tayo. Tayo po tayo and let us be one in praising our God. Ayan. Thank you po. Ayan, palagpakan po natin ang ating Panginoong buhay. Yes, hallelujah, Father. Maraming salamat, Ama, sa aming mga kapatid, Panginoon, na hindi nagsasawa, O Father God, to be with one another, O Father God, giving you the glory, giving you the honor, Panginoon, na you only deserve, O Father God. Tunay nga, Panginoon, noong nakaraang buwan, you have emphasized to us, Panginoon, that we are your chosen people to love. At ngayong pong buwan na ito, Father God, you are telling us, Panginoon, but by the Holy One, by you, Panginoon. And we are truly privileged, O Father God. We are truly privileged na sa umagang ito, O Father God, sa araw na ito, O Father God, muli kaming magkakasama-sama ng aming mga kapatid, O Father God. Nang sa ganon, ikaw, Panginoon, ay aming mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon, maitaas ang inyong dakilang pangalan sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Tunay po na ang puso namin ay nag-uumapaw, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Hindi kayo nagsasawa, Panginoon, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan, O Father God. Panginoon, sa umagang ito, we bind any work of the enemy, O Father God, that will hinder us, O Father God, in giving you the highest praise, the highest honor, O Father God, the highest worship that we can give you. We humble ourselves, Panginoon. We humble ourselves and we ask for forgiveness, O Father God. Forgiveness for all the things that we have done against you, O Father God. We continuously pray, O Father God. We continuously pray that you give us a heart, O Father God, a holy heart, Father God, a holy heart that could give you, Panginoon, lahat, Panginoon, including, Panginoon, lahat ng mga pinangahawakan namin, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa inyo, Panginoon. We surrender everything to you, O Father God. We lift up everything to you, O Father God. Panginoon, we ask that you give us, Panginoon, that heart, that obedient heart, Panginoon, to continuously seek, Panginoon, for your word, to continuously seek, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na ipinapagawa niyo po sa amin, Father God. Let it not be, Father God, na maisip namin na mayroong mga hindrances sa aming mga buhay, Panginoon, upang gawin ang mga ito, O Father God. Remind us continuously, O Father God, that you have chosen us, Father God, that you have chosen us to do these things, O Father God, and that we can do everything, O Father God, by your grace. We can do the task that you have given us, the commandments that you have given us, because you have anointed us to do this, O Father God. Maraming salamat, Ama,
At sa umagang ito, O Father God, we lift up to you your children, Panginoon, na pinili nyo, O Father God, to stand before you, O Father God. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang magbibigay sa kanila, Panginoon, ng kalakasan, O Father God, the boldness, O Father God, to speak your word, O Father God. Be it, Panginoon, in a form of praise, Panginoon. Be it, Panginoon, sa mga salita mo na bibitawan, Panginoon, ng aming kapatid na pinili mo, O Father God, na siyang magbigay, Panginoon, ng inyong mga salita sa umagang ito, O Father God. We pray, O Father God, for each and every one of us, Panginoon, saan man kami naroroon, O Father God. Kayo, Panginoon, ang mag-alis ng anumang sagabal sa aming mga puso, sa aming mga isip, O Father God. Dalangin namin, O Father God, na anuman, Panginoon, ang inyong mensahe sa umagang ito, O Father God. Let it be, Panginoon, na ito ay aming matanggap, Panginoon, ng buong buo, O Father God. Hindi para manatili lamang sa aming mga isip, sa aming mga puso, O Father God, kundi upang, Panginoon, ito ay aming maisagawa, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. At nang sa ganoon, O Father God, tunay na kami ay lumakad, Panginoon, nang naaayon sa inyong kalooban, O Father God. Maraming salamat, Ama. At dalangin ko, Panginoon, na ang inyong bahay-sambahan, Panginoon, ay patuloy na inyong bayan, Panginoon, patuloy na inyong poproteksyonan, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, dadating ang panahon that we will be together once again, O Father God, in person, O Father God, to be together in giving you the highest praise and the highest honor. We lift up to you everything, O Father God. We just lift up to you everything and we surrender everything. In the name of Jesus, with the guidance of the Holy Spirit, this we pray. Amen and amen. Amen. Welcome everyone. At hindi po magsisimula ang lahat kung hindi po tayo mag-claim ng ang pangako ng ating Panginoon sa atin sa Joshua 1:5-9. At sabi po dito ay, no one will be able to stand up against you all the days of your life as I was with Moses. So I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their fathers to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Praise God. Praise God. Maaari po bang tumayo po tayong lahat as we worship our living God po? Amen. Isang ngiting nakaka-bless naman dyan, mga kapatid at mga ka-community. I believe po we are all ready at we are all eager to express our love, our joy, and our thankfulness to our living God ngayong araw na ito. At despite nga po sa pagkakalayo po natin physically, and I believe po yung desire naman po natin sa ating mga puso ay isa lang, at yun yung mapapurihan nga ang ating Panginoon na buhay. At sabi niya sa kanyang mga salita sa Hebrews 13 verse 15, through Him then, let's continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips praising His name. Amen. And kaya naman kapatid, all together with one accord, let us worship our living God for what He has done and what He will continue to do in our life. Yes, amen. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let us all worship our living God
Let us all worship Him in spirit and in truth. Let us invite the Holy Spirit to be with us in the midst of us right now as we sing this song, I Came For You. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions. I came for you. I came for you.
us invite the Holy Spirit. Lord, we have come for you. Make way in this room, Holy Spirit. Make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Yes, Lord, Holy Spirit, we invite you. This place is yours, O Lord. And we worship you, God. We worship you in spirit and in truth. Amen. Hallelujah. Praises is not enough. As we sing this song, as we continue to praise Him, let us remember His calling upon our lives. He is the same yesterday, today, and forever. He is faithful in all His promises, always and forever. God of my youth, I remember your call on my life to be yours. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace.
Father God in heaven, O God, Lord, we continuously acknowledge your presence in our midst today, Panginoon Lord God. Alam namin, Panginoon Lord God, na kasama ka namin, O Lord God, wherever we are at right now, Panginoon Lord God. And we pray, Panginoon Lord God, that our worship, Panginoon Lord God, ay malugod mong tanggapin, Panginoon Lord God, in your throne, Panginoon Lord God. Lord, we just want to thank you for your love for us, Panginoon Lord God, for sending us your Son, Panginoon Lord God, para pawiin lahat ng aming mga kamalian, lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon Lord God. At ngayon, Lord God, kami ay nakakausap na kayo, Panginoon Lord God, boldly, Panginoon Lord God, we can come unto you, Panginoon Lord God. Salamat, O Lord God, for this privilege, Panginoon Lord God, that you have given us, Panginoon Lord God, para makausap kayo freely, Panginoon Lord God. Lord, and right now, O Lord God, we just want to give you praises, Panginoon Lord God, because you deserve these things, Panginoon Lord God. We want to praise you, Panginoon, O Lord God. Lord, we want to lift our hands, Panginoon Lord God, in worship unto you, Panginoon Lord God. You are holy, O God, Lord, and there is none like you, Panginoon, O Lord God. Lord, hallelujah, Panginoon Lord God. Hallelujah. Receive this worship, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord,
Praise God. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin, oh Lord God. Hallelujah. Oh, thank you, Holy Spirit, Panginoon, oh God. Salamat sa presensya mo sa araw na to, Panginoon, oh God. Salamat sa iyong kabutihan at kadakilaan, oh Lord God. Salamat, Panginoon, salamat. At pinagkalog mo sa amin, Panginoon, ang iyong bugtong na anak, Lord God. Ganyan ka kadakila sa amin, Lord God. Sa dakilang pagmamahal mo, Panginoon, pinagkalog mo ang iyong bugtong na anak sa amin, O Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dalangin ko, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Na ikaw pang manguna, Panginoon, sa amin sa araw na to, Panginoon God. Maging, Panginoon, na itinataas ko po, Panginoon, ang iyong lingkod, O Lord God. Lord, wala pa akong alam. At hinihingi ko, Panginoon, patnubay mo po sa akin, Lord God. Itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, na ikaw pang makita, Panginoon, at hindi aking kahinaan, O Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan, Lord God, sa lahat ng ginawa mo po sa aming buhay, Lord God. Salamat sa protection, Panginoon. Salamat sa healing, O Lord God, na patuloy niyo pong pinagkakalob sa bawat isa in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God. I-bless mo po, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, na siyang aming maririnig sa oras na to, Panginoon God. Lord, I am nothing, Lord God. But sinusurrender ko ang lahat sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Mataas na papuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen and amen. Praise God. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord God. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwedeng sabihin natin, I am blessed. Praise God. At samahan po natin ng mahabang ngiti. Paano yung mahabang ngiti? Praise God. Napakabuti ng Panginoon, ano? Kahit na magkakalayo tayo physically, pero ang Spirit ng Panginoon, pinagkakaisa tayo. Amen, amen. Nung nakaraang buwan, ang topic po nila is about chosen to love. Sabi nila, February 14, araw ng mga puso. Araw-araw po, araw ng mga puso, di ba? Kasi sabi nga, araw-araw, araw ng mga puso kasi una, minahal tayo ng ating Panginoon. Amen? So ngayong buwan ng Marso, at hindi lang yun pala, may sasabihin pa ako. Kasi naging yung kahit na may kahit pa ni Ate Sai, ni Pastay, gagamitin ko rin ngayon. Yung kahit na may kahit pa, magpatuloy lang po tayo. Huwag nating titignan yung kahinaan ng ating mga kapatid. Amen? Huwag nating titignan kundi mag-focus lamang tayo sa ating Panginoon na siyang naglikha sa atin. Amen? Ngayong buwan ng March, unang araw ng linggo, ang tema po natin ngayon is about anointed by God. Ito po ay mababasa natin sa 1 John chapter 2 verse 27. Ang sabi po niya dito, but the anointing which you have received from him abides in you, and you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and it's true, and it's not a lie, and just as it has taught you, you will abide in him. Yes, praise God. Yun ang sabi ng Panginoon, kailangan talaga lagi tayong nasa Kanya. Lagi tayong mag-abide sa ating Panginoon. Ano man ang mga ipinapasa ng kalaban sa atin, kailangan talaga natin ay mag-abide sa Kanya. Dahil yun ang nagpapalakas sa atin. Amen? Amen. So ngayon po, ang topic po natin ngayon ay itong linggong ito is anointing before appointing. Tunay nga po na talagang napakabuti ng Panginoon. Talagang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Dahil sinabi dito, ang verse po natin ay sa Isaiah 61 verse 1. Ang sabi niya rito, the Spirit of the Lord is on me because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from the darkness for the prisoners. Amen? Gusto ko pang ito sa Tagalog kasi sa Tagalog maganda siya eh.
Do Tagalog tayo, kailangan din natin, di ba? Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtagumpay ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga nabibilanggo. Ang ganda ng ibig niyang sabihin, di ba? Pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Malalim na Tagalog, maamo. Ito yung mga maamo. So praise God sa salita ng ating Panginoon. Praise God sa buhay ng bawat isa. So tingnan po natin yung meaning ng anointing sa Bible. Ang nakita ko po rito, ang sabi po niya dito, is the ritual act of pouring aromatic oil over a person's head or entire body. At kay Ate Miriam, sabi niya dito, to smear or rub with oil or an oily substance. To apply oil as a part of a religious ceremony. Di ba minsan ginagawa natin yung nasa picture, di ba? Sa mga kapatid natin na ino-ordain, di ba? Ginagawa natin yan. Sa mga may sakit din, kumukuha sila ng oil para ipahid sa mga may karamdaman. Amen? Other word po ng anointed, sabi po dito, other word ng anointed, naisama. Other word po ng anointed ay consecrated, dedicated, sanctified, and blessed. Hindi ko yata nailagay. Wala po. Consecrated and blessed. Di ba minsan sabi na, God bless you. Di ba? Kasi doon pa lang sa sinabing God bless you, you bless that people. Bless mo yung kapatid natin. Di ba pag nagbibiyahe, nag-travel pa siya, papunta, pinagpipray natin siya para yung Holy Spirit, magabayan siya, ingatan siya. Amen? At hindi lang yon, yung other meaning pa ng word ng anointed na last ko nang nabasa ay chosen one. Chosen. Kasi itong week na to, parang nasabi ko nga kay Kuya Paz, sabi ko parang Lord, kagabi, naiyak na ako. Parang walang nagsisink in sa akin. Kasi parang minagaano sa isip ko. Kasi mag-isa na ako, nakalipat na si Ate Erla. Ate Erla, hello. Musta ka dyan? Ayun, parang bumalik ulit sa akin yung takot. Pero nilalabanan ko, pinagpre-pray ko, sabi ko, Lord, ikaw na pang bahala sa akin, sabi kong ganun. Parang bumalik ulit. Parang bumalik yung takot ko at nag-iisa. Sabi ko kay Kuya Jesse, mag-isip ka na, sabi ko, uwi na ako. Sabi ko, mahirap yung ganito. Sana kung nakatira ako sa couple, okay lang, sabi ko, mag-isa ako dito, sabi kong ganun. Pero, ang Panginoon, sabi ko naman, hindi naman niya ako pababayaan. Kaya lang yung nararamdaman ko. Tapos ako pa yung words, ang daming sinisiksik ng kalaban. Parang nag-iisip pa ako na, parang magkasakit ka, parang ganun. Pero nilalabanan ko. Nilalabanan ko yung ano ng kaaway, didikta ng kaaway. Sabi pa nga niya, wala daw akong alam. Lord, no. I rebuke. Kasi parang hanggang kahapon na lang, parang walang nagsisingin sa akin. Doon nagbabasa ako. Nagbabasa naman ako, Lord, sinusurrender ko ang lahat. Sabi ko, alam mo yung kakayahan ko. Pero Lord, ikaw pa yung magsasalita sa akin. Sabi ko, sa trabaho ko din, andyan yung mga, pag ganun gagamitin ka talaga ni Lord, andyan yung mga parang iinisin ka. Andyan yung mga kasama mo na, ay, wag mo nang ibigay ito sa akin, hindi siya maganda. Kasalanan ko ba yun? Sabi niya, anong gagamitin ko? Sabi niya ganun, kasi wala kami ngayon, maraming wala nga yung supply sa amin. Hindi naman ako nagre-request lang naman din sa supply namin. Parang ako pa yung nasisisi. Sasabihin pa sa'yo ng doktor, nagre-request ka ba? Sabi ko, doktor, hindi ako. Sabi ko, nagre-request din lang ako. Sabi ko ganun. Praise God. Praise God. Nahinga ako. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Pinapatatag mo ako. Thank you, Jesus. Ito yung chosen one ay binigay na lahat ito binigay sa atin to, inanoint tayo ng Panginoon lahat ng Kristiyano. Kasi pinili tayo dahil may purpose ang Panginoon. May special purpose siya sa ating buhay for furthering the kingdom of God, isn't it? Di ba sabi nga sa 1 John 2:20, but you have anointed by the Holy One, and you all have knowledge. Di ba? Napakawin ng Panginoon.
Mamaya matatakal po natin yan. Pupunta tayo dun sa binigay na yon na knowledge ng ating Panginoon. Una, basahin muna natin yung the anointed is someone who has the power and ability of the Holy Spirit in him because the Holy Spirit has come upon him. God anoint us with the Holy Spirit. Yun yung oil. Ang oil, kung isip mo natin, walang meaning. Walang meaning ang oil. Only a material substance that is used to convey spiritual reality. Mamaya, dun sa bandang huli din, matatakal natin to. Pero ngayon pa lang parang nakikita nyo na, di ba, yung oil is the represent the Holy Spirit, the presence of God. Amen? And what does anointing, sabi niya, do in your life? Sabi niya ganun. Ayan. Ano itong, what does anointing do in your life? Sabi niya, anointing is the burden, removing and yoke breaking power of God. Anointing is what empower a man or a woman to function supernaturally. Di ba, binigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon? At saka yung burden removing and yoke breaking power. Di ba, yung sa kalabaw nga lang, di ba? Yun yung nakalagay sa liig niya. Kahit nahirap na siya, di ba? Yung pag ang daming karga ng kariton, siya yung nangihila, siya yung naghihila para makapag-araro. Parang ganun eh. Parang ganun yung, pero lahat ng yan, ang Panginoon binigay niya sa atin, yung kanyang Holy Spirit, ang kanyang presensya para malalabanan natin lahat yan at magagamit tayo na binigyan tayo ng kakayahan para makapagpalayas ng anumang gawa ng kalaban. Because the Holy Spirit is in us, di ba? Ang Panginoong Diyos, sumobra. Ang Panginoon ayaw niya tayong mamuhay na meron na God doesn't want us to live mamuhay na timid. Ano yung timid? Walang imik. Ayaw natin mabuhay ng mahiyain, weak, fearful, boring lives, wimpy. Ayaw na, ano yung wimpy? Lampa, tangiay, ganon. Oo. Ayaw ng Panginoon na ganon ang buhay natin. Dahil sa umpisa pa lang, dun sa verse pa lang natin, binigyan na tayo, pinagkalob na niya ang kanyang presensya sa buhay natin. Kasi di ba nung tinanggap na natin ating Panginoon, binigay na niya yung kanyang basbas, di ba? Binigay na niya, pinagkalob na sa atin yung Holy Spirit niya. Noong tinanggap natin siya as Lord and Savior sa buhay natin. Amen? Kaya ngayon, ayaw ng Panginoon na maging ganito ang buhay natin, na matakutin ka. Sometimes, merong takot, pero by the grace of God, parang nung na-experience ko itong 2 days na to, andyan, pero pinagkatiwala ko, inilapit ko ito sa ating Panginoong Mikapal. Kaya ngayon, parang strong akong nakatayo rito. Amen. Because of the Holy Spirit, pinagpray ko talaga, Panginoon, wala akong alam, Lord God. Walang nagsisink in. Hindi ko alam kung bakit. Kasi ang kalaban, no? Parang, kasi may iniisip akong iba, parang nahahati yung isip ko. But praise God, hindi nanguna ang kalaban, kundi ang Panginoon lamang, ang ating Panginoon Kristo. Sabi niya rito pa, He wants us, gusto ng Panginoon na tayo ay maging boldness, confident and courageous. Gusto ng Panginoon maging matapang tayo. Parang ako ngayon, naging matapang. Through the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Talagang napakabuti. 2 na ang nanalangin sa akin kanina. Kuya Jess, sabi ko, panalangin mo ko. Dumating sa Ate Sai. Sabi niya siya mismo, sabi niya, ate, pag-pray kita. Praise God sa mga prayer niyo sa akin. Talagang, kung wala ang Panginoon, hindi ko naman ako makakatayo dito. Amen? Kung wala ang Panginoon, wala ako ngayon. Amen? Praise God. Hallelujah, Lord God. Kaya sinabi ng Panginoon na kailangan nating maging boldness, maging confident. May tiwala tayo sa ating sarili. So yun, binigay ng Panginoon ngayon. Nagtiwala ako sa aking hindi lang sa aking kakayanan, kundi sa presensya ng ating Panginoon, sa grasya niya sa buhay ko at sa buhay nating lahat. Sabi nga sa Psalms 34 verse 4, aking hinahanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas sa lahat ng aking mga katakutan. Amen. Kasi sabi nga ng Panginoon, ayaw niya tayong maging tahimik na lang at natatakot. Meron ba sa atin dito ang natatakot? Wala, di ba? Natatakot ka ba na wala kang sweldo?
Natatakot ka ba na, oy, kalahati lang yung binigay? Ay, natatakot ka dahil wala kang maibigay sa family mo. Paano na ngayon? Paano makakapagpadala sa family mo? Pagkain mo pa lang, parang kulang na. Parang kulang na yung binigay sa'yo. Amen? So, itong anointing na ito, ito nga yun. Anointing is the presence of God. It is the power of God. And it is the person of Jesus and totally destroyed everything that is not of God. Yes, praise God. Lahat ng mga kasakitan na ito, lahat ng kasakitan, poverty, deception, sumobra. Ay, wala dyan. Deception, lahat ng kasakitan, poverty, deception, addiction, depression, oppression, or katakutan comes in contact with the anointing. Lahat ito ay nag-uugnay sa pagpapahid sa Tagalog. Pagpapahid. Ito yung Holy Spirit. Diba? When the anointing of the Lord comes in contact with the work of the devil, it destroy it to the point na hindi na ito madri-restore. Ganun tayo, kamahal ng ating Panginoon. Narinig ko last Friday, hindi ko alam kung parang isang message, yung parang naging na-addict siya, parang sa paglalaro. Hindi ko alam kung, parang merong ganon. Pero minarinig akong ganon, pero dahil sa nakipag-connect siya sa ating Panginoong Hesukristo, natanggal yon. Amen. Pinag-pray niya yon. Kasi ang Panginoong Jesus, no, meron siyang plano sa ating buhay. Kung nakakaramdam daw tayo ng mga kasakitan, hardship, difficult situation, suffering, pagkatiwala natin sa ating Panginoon. At dito, sa mga kanyang mga salita, dito natin matatagpuan ang comfort niya sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Di ba? Minsan pag nagbabasa, hindi mo sinasadya, itinutuwid ka, itinuturo niya ang gagawin mo. Di ba? Kasi minsan na-experience ko yun. Pag ganun na parang nagrema, siyempre nafe-feel mo yung Holy Spirit ng Panginoon, di ba? Nafe-feel mo yung love niya. Kasi pinapakita dyan sa kanyang mga salita. Itinutuwid ka niya o sasabihin niya, mali ito anak. Parang ganun. O kailangan mong tumulong sa mga pamilya mo. Parang ganun ang ibig sabihin. Kaya tayo tumutok lang po tayo sa ating pagbabasa at sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Mahabang papel. How to be anointed, sabing ganun dito. How to be anointed. Be chosen by God. Di ba pinili tayo ng ating Panginoon? Kasi alam niya na magagamit tayo. Alam niya na tayo yung gagamitin niya bilang sa pag-share ng kanyang goodness, sa pag-share ng kanyang kabutihan. Sabi nga sa John 15:6, you did not choose me, but I choose you and appointed you and appointed that you would go and bear fruit, and that fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give you. Yan ang ibig sabihin ng pinili tayo ng Panginoon kasi alam niya na magagamit tayo ng ating Panginoon. Alam niya na gagamitin tayo sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Put your faith in Jesus. Sabing ganon, put your faith in Jesus. Oo, put your faith in Jesus kasi gusto ng Panginoon na mag-abide tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon na hindi tayo mawalay sa Kanya. Di ba, minsan may nangyayari sa family natin. Kasi pangako niya na, rejoice always. Pag nalulungkot ka, nawala isang mga mahal mo sa buhay, sabi ng Panginoon, rejoice always. Parang ang hirap gawin, no? Yung magalak ka lagi, sabi ganito, pray without ceasing and give thanks in everything. For this is God's will, sabi sa 1 Thessalonians 5:16. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mawalay sa Kanya dahil may plano ang Panginoon sa buhay natin. Share the gospel. Minsan parang andito yung medyo hirap tayo, di ba? Andiyan yung parang nahihiya tayo. Pero hindi pala dapat. Kailan magkaroon tayo ng boldness, sabi nga niya kanina, tapang at confidence sa sarili natin para tayo makapag-share ng kanyang salita. Amen. At ang salita ng Diyos, alam naman natin na ang salita ng Diyos ay tiyak at tunay. Amen. Be prayed for and anointed, sabi niya ganon.
be prayed for and anointed sa James 5:4. Sabi niya dito, if anyone, sabi niya ganun, if anyone among you sick, let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang prayer kasi natin is effective, confession and forgiveness. Ay naglilid ito sa healing. Basta maniwala tayo sa ating Panginoon, ay ang lahat ng kasakitan natin ay mawawala lahat ito. And ask God to fill you with the Holy Spirit. Ito yung sinasabi ko kanina, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, binigay na niya ang wisdom. Binigyan tayo ng wisdom, understanding, fortitude, knowledge, and awe. Fear of the Lord. Binigay niya tayo. Di ba minsan hindi mo namamalayan, parang, bakit ko nagawa yun? Kasi, by the grace of God, by yung presensya ng Panginoon, ay siyang kumilos sa buhay natin. Amen? Sorry, nahulog na. Kaya, alam din po natin thank you, Kuya. Alam din po natin siguro nabasa natin yung si David and Goliath, di ba? Si David and Goliath, kung titignan natin si David, napakaliit. Ang Goliath, higante. Paano niya na-defeat si Goliath? Na-defeat niya sa pamamagitan ng tirador. Because David anointed to slay the giant. Di ba? At sa buhay natin, kung iaano natin sa buhay natin, hindi ka pinili dahil matangkad ka, maliit ka. Hindi ka pinili dahil mayaman ka, madiskarte ka, kayang-kaya mong paikutin yung boss mo. Hindi yon. Ang tinitignan ng Panginoon ay yung paano ka mag-serve sa Kanya. Tinitignan niya yung puso mo. Hindi yung liit mo, o yung yaman mo, o yung kalakasan mo. Hindi lang tinitignan ng ating Panginoon. Di ba si Samuel anointed David before appointing him as a king? Kasi nakikitaan nila si David na merong something kay David na talagang si David ay anointed siya. Amen? The selection of leadership was not based on who would most likely get the appointment, but whom God has anointed for His task. Amen? So hindi niya tinitignan ng Panginoon dahil, kukunin namin si ate dahil puspos siya ng espiritu. Kunin natin as a elder si kuya dahil ganito. Hindi ganun ang pag-selection kundi ang Panginoon siya yung namimili ang Panginoon. Pero lahat naman tayo, di ba? Pinili tayo. Kasi may kanya-kanya siyang plano sa buhay natin. Di ba? Kagaya ni Kuya Ray. Marunong siya sa mga pag-trivia. Ang ganda-ganda ng boses niya doon. Praise God. Nung una kong marinig talaga, sabi ko, ang galing. Sabi ko, ang galing naman ng boses. Praise God. Sa Ate Sai, no? Sa Ate Sai, ang galing niyang parang makata kung magsalita. Talagang, andun yung kwan ng Holy Spirit sa kanila, yung task na binigay ng Panginoon. Tignan nyo ngayon, nagagamit. Yung mga makatang salita ngayon ni Ate Sai, di ba? Nagagamit yan. Nagagamit and praise God, nag-start na sila sa one body. Praise God, parang dun sa Bahatin din. Praise God, sa buhay nila. Talagang grabe kahit nawala ang mga kapatid natin, kahit through online, nakakapag-Bible study. Salamat sa buhay nila, sila naggrupo na nag-decide na mag-start na rin sa one body. Amen? So lahat naman tayo talaga hindi tayo qualified. Sabi nga ni Pastor Richard, hindi naman tayo qualified. Pero by the grace of God, qualified tayo. Amen. So God has appointed you to fulfill certain tiyak na assignment sa ating buhay. 'Di ba? Tayo yung ambassador sa mundong ito, 'di ba? Kasi kahit saan ka pumunta, saan tayo pumunta, we represent Jesus. Kasi tayo yung nagsashine, 'di ba? Tayo yung salt in ilaw, 'di ba? Sa mga kasama natin, sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. At maging sensitive din tayo sa leading ng Holy Spirit sa buhay natin, sa araw-araw nating kinagagalawan. The Holy Spirit is give us power, love, and wisdom na gawin ito
because the Holy Spirit is with us. 'Di ba? Nagagawa natin ito dahil sa leading ng Holy Spirit. 'Di ba? Kaya kailangan dito laging nasa gitna, lagi tayong manalangin, makikonnect sa ating Panginoong Hesukristo. Ipanalangin natin, sa umaga pa lang, di ba, nananalangin na tayo? Ipinapanalangin natin yung trabaho nating daratnan. Ipinapanalangin natin yung mga kasama natin sa trabaho. Pero minsan yung kalaban, sumisiksik pa rin. Kasi alam niya, na sabi niya sisiksik siya kasi baka alam niya, kunting butas lang, akala niya makukuha ka niya. Pero hindi ka makukuha ng kalaban. At ganun din sa set people free, you led people to the Lord. Yung set people free from the bondage of sin, tayo yung gagamitin ng Panginoon. Dito na papasok yung preaching. Dito natin isi-share yung kabutihan ng Panginoon, ipakilala mo ang salvation sa buhay nila dahil balang araw sila rin po ay makakilala at matatransform sila. Amen? Ganun din sa tayo yung manghihikayat ng mga kaluluwa na para mas lalo pang maraming makakilala sa ating Panginoon. Sabi ko nga kanina tayo yung gagamitin, kaya may purpose ang Panginoon. Bakit? May purpose siya sa ating buhay. Isa pa, tayo yung carrier. Tayo yung carrier of God's power. Tayo yung container ng message ni God. Amen? Kasi parang yung clay, dito tayo yung container, yung carrier ng God's power sa buhay natin. Kasi tayo yung gagamitin. Parang yung clay kung titignan mo parang ang pangit siya, pero habang minomold, di ba? Ganun tayo sa ating Panginoon. Habang minomold tayo, natututo tayo, natuturoan tayo, nalalaman natin ang tama at mali. Kasi tayo yung clay, at ang Panginoong Hesus ay yung the potter. Amen? At don't be stingy with what God has given you. Huwag naman tayong madamot. Huwag naman tayong madamot sa ating kapwa. I-share natin yung goodness ng Panginoon. Kasi minsan dahil sa ang Holy Spirit ay ang siyang nagpapakilos sa buhay mo. Minsan nadidiscern mo yung pangangailangan ng kapatid mo, di ba? Nadidiscern mo yung pangangailangan ng kasama mo sa work, di ba? Minsan may lalapit sa'yo, sasabihin niya, pag-pray mo ko, di ba? Kasi ganito. Pero may one time, isi-share ko sa inyo, meron siyang breast cancer, pero umalis na. Hindi pa ako masyadong maano ngayon sa gawain, pero uma-attend na ako. Hindi ko lang kung anong taon yon. Pero ipinakita niya sa akin, pero parang inano sa akin ng Panginoon na sabi niya, ipag-pray mo. Pero hindi ko siya pinansin. Umuwi na siya ng Pilipinas dahil kailangan na niya umuwi. Nabalitaan na lang namin na matay siya. Tapos parang nagsisi ako, kasi hindi ko shinare sa kanya yung word ni God. Hindi ko siya pinatanggap. Kaya nung yung bayaw ko, namatay din sa gawa ng Alzheimer, andito ako, tumawag ako, nagtingin ako ng kwarto sa clinic na empty. Talagang, pero nung umuwi ako, ganun na siya, minaramdaman niya. Gustong-gusto niya akong pumunta at ipanalangin siya. Sabi niya, sabi niya, pag umaalis si Diyos, ipanalangin niya ako. Pero balik hospital siya, labas siya sa hospital na noon. Hanggang sa makabalik ako dito, na naging grabe na siya. That time kasi hindi ko siya maseran. Basta pinagpipray ko siya. Yun lang umpisa ko. Pinagpipray ko siya. Then nung nakabalik na ako dito, sinabi nila grabe na, parang mawawala na. Nasa ICU siya. Sabi ko, Elaine, pakibigay mo nga yung cellphone sa papa mo. Sabi kong ganun sa kanya. I-speaker mo siya. Sabi kong ganun para marinig niya. Kasi kita nila wala na. Doon ko siya napatanggap. Ang sabi niya, hindi na siya makasagot. Sabi niya, ganun siya. At least, di ba, ang tenga ang last na hindi nawawala, di ba? Ang tenga, naririnig pa niya. So praise God, sabi ko sa sarili ko, praise God, Lord, at tumanggap ang bayaw ko. Kasi yung bayaw ko yung civil engineer, magaling siya, sobra sa galing. Minsan, sa kagalingan niya, parang siya lang yung laging tama. Pero kami, bilang kapatid ng ate ko, hindi namin yung tinignan. Kasi ang ate ko, natulungan niya kaming 3 sa college. Alam niyo ba, di ba may peso noon, papel?
weekly umaawi kami, tuwing weekend umuwi kami. 3 kami, ha? 3 kami. Doon na kami kumukuha ng bigas sa kanila. Yung 2 peso na yon, nakatupi ng square na maliit. O pamasahin nyo ka ng ate ko. Pamasahin nyo, sabi ng ate ko. Pero di kinuha namin thank you, sabi nyo. Nagti-thank you kami kasi sumasabi kami sa umaga ng pagpasok nila ng Monday, papuntang Manila ng Sampaloc. So pagtitignan na namin, hindi lang 1 peso ang laman. Kasi para lang walang masabi yung bayaw ko. Di ba? Kahit natutulungan naman na kami ng ate ko, may trabaho naman yung ate ko. Pagbubuksan mo, may hundreds. Tinupi niya ng maayos. Kaya hindi naman ako naging madamot sa ate ko. Lahat tinulungan kami sa aming pag-aaral. Dahil kami, mahirap lang din kami noon. Amen. Nakakaiyak. Praise God. Para tumawa kayo. Kasi alam nyo naman ako emotional. Praise God. So ang purpose ng Panginoon sa buhay natin ay serve and serve. Parehas silang verb. Wala yata dyan. Ay, wala. Parehas na magsilbi at maglingkod. Diba? Kailangan talaga may connection tayo sa ating ultimate source na ang Panginoong Hesukristo. Ito narinig ko pa last Friday kay Pas Balong, sabi niya. Kasi dito sabi niya kailangan meron tayong connection sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang about family yata yung binanggit ni Kuya, diba? Na minsan parang hindi na niya wala ng communication sa mga kapatid niya, minsan hindi niya natatawagan, ganon. So, ang ano kasi, isa sa mga nabasa ko, ang family relationship sa mata ng ating Panginoon, napakahalaga. Oo nga, nagsiserve ka sa Kanya, nakakunik ka sa Kanya, pero sa family mo, hindi, di ba? So hindi ka rin, wala ring useless yun kasi oo nga, sa Panginoon ka may connection. So kailangan din talaga, sa pamilya mo, kailangan natin din silang i-follow up. Kailangan natin silang tawagan, alamin, anong pangangailangan nyo? Kahit magsabi ng pera, hindi bigyan natin basta meron, di ba? Kasi ang Panginoon naman hindi siya nagkulang sa atin. Amen? Sobra-sobra pa nga, di ba? Magmula pa lang nung natinanggap na natin siya, yung blessing niya sobra-sobra. Amen? So kanina, ito yung God appointment to fulfill certain tiyak na assignment. Ngayon naman, para tuparin yung mga assignment and purpose niya sa ating buhay. Ito yung the anointing is the presence of the Holy Spirit in you. Diba? Giving your power, you need to fulfill your assignment in your destiny, yung tadhana. Isipin mo, sabihin mo, ito yung tadhana ng Panginoon, kaya ako naghihirap. Kasi ito yung tadhana ko eh. Hindi naman ganun ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ganun. Kasi binigyan na nga tayo ng kakayanan ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng kakayanan. Kaya kailangan gawin natin kung ano, i-follow natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. Amen? Kasi binigyan tayo ng kakayanan, gaya ng gifts, di ba? Bawat isa sa atin. Kanya-kanyang task, di ba? Kung si Kuya rin magaling magpakanta. Kasi ako, gusto ko yung kanta. Gusto ko talaga, pero yung kanta ang ayaw sa akin. Promise, alam ni Kuya Jesse yan. Kaya pag kumakanta ako, puro ganun na lang. Kasi nga, gusto kong kumanta, pero yung kanta ayaw sa akin. Hindi ko alam. Gusto ko rin yung, gusto ko rin yung, parang nabibless ako sa mga andito na ang gagaling magsalita, na parang pasanga-sanga. Parang nabibless ako sa mga ganun. Sabi ko, parang gusto ko yung ganun, pero hindi binigay ni Lord sa akin yun. Siguro nga sabi niya, hindi ko binigay, so baka magiging mayabang ka. Baka ganun baka ganun. Kasi ako, yun ang gusto ko eh. Gusto ko yung nagsasalita na parang magaling ako, ganun. Pero hindi binigay ni Lord yun eh. Hindi binigay ni Lord sa akin. Kasi baka nga naman, magiging mayabang ako, di ba? So, pangalawa, kung hindi daw tayo marunong manalangin sa tao, o paano tayo manalangin, ang anointing ng Panginoon will rise up in you at tutulong and help you and equip you. Dito tayo ini-equip ng ating Panginoon sa bawat gawain niya, di ba? Dito tayo tinuturuan ng Panginoon para ma-overcome lahat ng mga storm clouds sa buhay natin. Kasi ang Panginoon, andyan siya lagi eh. Lagi niya tayong iniingatan.
lagi niya tayong ginagabayan. Sabi nga, God will not leave you nor forsake you. Ano yung mga storm clouds sa buhay natin? Yung mga anger. Mga anger. Galit ka ba may tampo ka ba sa family mo? May tampo ka o may nasasabi ka ba sa kapatid mo? Dapat isurrender natin ito sa ating Panginoon. Kasi paano tayo pagpapalain ng Panginoon kung meron kang kinikimkim, di ba? Ilabas mo yan. Ipagkatiwala mo sa ating Panginoon. Isurrender natin lahat ng ito. At lahat ng ito ay are works of the one in the same Spirit. And He distribute them to each sa ating lahat. So whatever gifts of the Holy Spirit wants you to give you is the one that He will. So lahat ng ito ay pinagkalob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Yung oil kanina, may kunting ako dito na parable of the 10 virgins. Doon sa Matthew 25 verse 1 to 2. Parang nahalin tulad ito sa ating buhay Kristiyano. Kaya ko ito ang tawag pa noon dun sa chapter 25 verse 1, that time the kingdom of heaven will be like virgins. Kaya ang nakalagay parables of the 10 virgins. Merong 10 babae na especially invited sa wedding. Yung 5 wise girl, yung 5 wise na mga babae ay nagdala sila ng extra oil. Yung 5 foolish girl only had kung ano yung meron sila sa lamp nila. Hindi sila nagdala ng extra jar ng oil. They are eagerly waiting to meet the bridegroom. At nga pala, ang bridegroom po dito ay yung Christ. Yung oil represent the Holy Spirit, the presence of God. The presence of God sa buhay po natin. Yung virgins, tayo yung mga Christians, tayo yung mga believers. Yung first group represent the true believers. Yung second group represent the shallow believers. Tayo, saan tayo sa dalawang ito? Sa true believers tayo o shallow believers? Kayo na po ang makakasagot niyan. Kasi sabi sa John 10:10, hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang ako'y magkaroon ng buhay, upang magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Kasi yung abundant life, sabi ko nga kanina, diba, binigay na ating Panginoon. Pumunta siya rito para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Ipinagkalob yun sa ating buhay. Amen. Kaya nga tayo, sabi nga, kaya nga ngayon, diba, andito na ba lahat ng ating mga kapatid? 7 araw ang binigay ng Diyos sa ating buhay. 7 araw, pero isa lang yung para sa Kanya, hindi pa natin maibigay. Diba? Maganda yung bawat gawain ng Panginoon, andun tayo. Kahit na wala kang camera, kot ay off mo yung camera, basta andyan ka nakikinig. Kasi andyan yung blessing ni Lord para matanggap din natin yung blessing ni Lord na ibibigay ulit sa atin, di ba? Kasi blessed naman na tayo ng Panginoon Pero yung pagdalo sa bawat gawain niya, di ba? Kailangan natin yun. Kasi dito tayo natututo. Amen? Huwag tayong kampante lang. At huwag tayong tutulog-tulog. Oo, yung 10 virgins natulog din sila, pero 5 sa kanila ay handa. Ang handa. Pero yung wise, di sila nag-prepare kasi iniisip nila, darating yung groom, yung bridegroom, as soon as possible. Parang darating siya ng maaga. Yun ang naging thinking nung 5 foolish girl na yan, yung 5 babae na yan. Pero yung 5, naghanda talaga sila. Kasi hindi nila alam, hindi nila malalaman kung kailan ang pagdating ng ating Panginoon. Ang parable na ito the parable teaches that the Lord coming will be delayed longer than we expect, and we must be prepared. Kailangan tayo ay prepared po tayo. When Jesus returned to take His people, we must be ready. Spiritual preparation cannot be bought. Hindi ito nabibili or nababaro. At the last minute, our relationship with God must be our own. Amen? Kaya keep watching, sabing ganun dito. Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Di ba lagi natin narinig yan?
So dadako na po tayo sa ating pinakahihintay. Amen. Ang conclusion, wala na, sumobra tayo. Ang conclusion po natin, sabing ganun dito, oil in the Bible has a great significance and symbolism. The oil pictures the work, anointing of the Holy Spirit. For without the Holy Spirit, no one can be saved, because the Spirit convicts the lost soul of their sins and make them realize that they need Jesus as their Savior. For there is absolutely no other way to enter the kingdom. Amen. Acts. Wala. Ang Acts, ito po, ang salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be the same. Amen. Ang challenge po natin. Ay, sorry, nawala. Ang challenge po natin, sumobra ang pindot. Ang challenge, we are all called to an anointing. The problem is that all of us are called, but few are chosen. Amen? Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord God. Salamat sa pangunguna mo, O Lord God, sa amin. Salamat sa iyong mga salita, O Lord God, na aming Panginoon, napakinggan sa oras na to, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, na tunay nga po na buhay ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, Lord God. Pinapasalamatan, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo po sa aming buhay. Thank you, Holy Spirit, O Lord God. Thank you, Father God, sa blessing, Panginoon, na binigay mo po sa amin, O Lord God, magmula na ikaw aming nakilala, Panginoon, at tinanggap as Lord and Savior sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa lahat, O Lord God. Marami pong salamat. Sa pinupuri ka namin, Panginoon, at itinataas, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, aming pasasalamatan, O Lord God, sa matamis na pangalan ni Jesus at sa patnubay ng Espiritu Santo. Amen and amen. Praise. At tayo po'y dadako po sa ating pinakahihintay. Are you blessed? Sa mga kasama po natin dyan sa online, are you blessed? Kaway-kaway naman po dyan. I just want to remind you, in Christ, we are blessed. So much blessed and forever blessed. Hindi lang po yun. We are victorious and forever victorious. Amen po. Nabibless po ako doon po sa message ni sobrang nakaka-bless po. Yung message ni Pastor Josie po. At sabi po niya, may kunting worry daw po siya kasi nag-iisa na lang siya. I just want to remind you, hindi ka po nag-iisa. You never walk alone. You never walk alone. Then po si Jesus. Gusto ko po sanang kantahin. gusto ko siyang ipaalala sa iyo nga. Nandyan po si Jesus po. At tayo po'y dadako sa isang portion po ng ating gawain po. Yung pong giving po. Na siya pong key of rumaragasang blessing po. Ayun po sa Malakay chapter 3:10. Ayun po yung verse po nating pinaka-special dyan. Sabi po doon, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and teach me now, says the Lord, I will open the windows of heaven. Pag dinala mo daw yung ikasampu sa tahanan ng Diyos, He is going to shower you His blessing. He is going to send you a finances and resources that you had never imagined. Like what He did of Abraham po. Ang sabi ni Lord kay Abraham, Abraham, take your son, Isaac, your only son, whom love you so much, and go to the land of Moriah and offer him as a sacrifice. Alam ni Lord na pinakamahal na mahal ni Abraham si Isaac. But Isaac did it without murmuring and complaining. That's why God blessed Abraham with everything. Natuwa po si Lord kay Abraham po.
Kaya mababasa mo doon sa history ng Bible, isa po si Abraham sa pinakamayaman po. Binibless po siya ni Lord po. Ganun din po nangyayari sa atin pag ginawa na po natin yung utos ni Lord po. He is going to send you finances and resources that you have never imagined. Kung ano man yung nawala kay Lord, nawala mo sa yung, kung ano man yung binigay mo kay Lord, never be afraid to give for God. He is going to restore and renew sa mga nawala mo. He can restore and renew sa mga ibibigay mo sa Kanya. He is going to praise God po. He is going to make a bound para po pagpalain ka. May magagawa po si Lord sa buhay mo. Kaya wag na natin pong patagalin para maranasan po natin yung rubaragasang pagpapala ni Lord. Amen. Mga kapatid, ito na po, give and it will come back to you. Kaya magbigay na po tayo. Magbigay po tayo sa Lord. Hello po, mga kapatid na sa mga online po. Special po to kay Lord. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Yes, we pray po. Lord, we thank you for your goodness and mercy, Lord. We thank you for all the blessing that you have given to us, Lord. Lord, kami po inanalangin, Lord, sa mga amount na ito, Lord, na binibigay po sa bawat isa, Lord God. Pagpalain mo, Lord, at gawin niyo po, Lord, nga ang amount na ito, Lord, ay magagamit lang po sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ang yung mga lingkod nagbibigay, Panginoon, at sawayin mo po, Lord, ayon sa iyong mga salita, Lord. Sawayin mo po, Lord, ang mga peste, Lord, sa ilang mga trabaho, Panginoon. Pagpalain mo ko, Panginoon, at bawat isa, Lord, dubli-dubli ayon sa iyong sinasabi ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, at binabalik po namin sa iyo ang mataas na papuri, pasalamat, in Jesus' name. Amen. Yun po mga kapatid po natin na sa malayong lugar po. Kung gusto niyo pong ipadala yung mga offering tayo sa offering po, through STC lang po ipapadala niyo po. At alam na niyo po, STCP po, through STCP po. Contact your pastor po, yung na-assign na yung pastor sa inyo po. Yun lang po yung kukontakin niyo po. Praise the Lord. Glory to God po. Praise God. Amen. At ngayon po ay dadako po tayo sa testimony portion po. Praise God po. We are blessed po. Thanks God, it's Friday. It's another new month. It's a first Friday of the month. Na tayo po ay magpasalamat po sa ating Panginoon po. I-share ko lang po itong salita sa Panginoon po in 1 Thessalonians 5 verse 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ay kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo.
I-share ko lang po, siyempre dapat tayo magpasalamat sa Panginoon po sa bawat araw po sa ating buhay po. Gaya po ng sabihin niyo po sa inyong sarili niyo po, thanks God, I am fulfilled. Dahil sa pagmulat ng ating mga mata ay we are fulfilled po sa ating presensya ng ating Panginoon by the grace of God. Ay marapat lang po natin ibalik ang ating papasalamat po sa ating Panginoon sa bawat araw po ng ginagawa niya po sa ating buhay. At sino po mauna po? Online viewers po? Pastora Doris? Ayan, praise God po. Alam po nating lahat, isinama ko po sa pinasama ko sa panalangin yung aking injection. Natapos na po yung aking first dose ng injection, yung vaccine. At praise God po kasi ang sabi ko sana yung maramdaman kong ano ba tawag doon? Yung effect is yung parang katulad lang nung naramdaman ni na Pastor. Pero praise God, wala po ako naramdaman. So I really praise God. Talaga po, nakakatuwa talaga. Glory to God. Amen po. Ate Arla po. Yun. I just want to give back God all the praises and glory. Ayun po, nakalipat na po ako. Second night ko na po kagabi. Ayun, naging maayos naman po lahat. I praise God for all the provision sa lahat po ng manpower na tumulong sa akin. Praise God and for all the prayers din po. And I want to express din po ang pasasalamat ko pa rin kay Lord. Kahit na may answer na yung yung prayer ko for my vacation supposedly next week. Ayun, the answer is no. But I still praise God. Wala pong flights, but I know He has a purpose for everything. And the time na mangyayari na yung mangyayari na yung prayer ko na yun, I know it is His perfect time. So, ayun lang po. I just want to give back God all the praises and glory. Kay Vincent po. Sige. Hello? Apa. Praise God po, no? Dapat tong Bible study ko po i-share to, kaso ang dami pong tawag kaya di ko rin na-share. Last Sunday, I praise God kasi yun sa parang Bible study namin sa family, mga magpipinsan po. Yung topic po namin is about Isaiah, yung nagkakagulo na po, tapos si God nagtanong sino yung pipiliin ko. Tapos sabi po, di ba ni Isaiah, ako, piliin mo ako, Lord. Parang ako yung piliin mo. Parang naisip ko din po sa yung topic na yun. Siguro, ganun yung mangyayari sa akin. Dapat, sabi ko, Lord, parang, ang tawag dito? Ako yung gamitin mo, Lord, para mag-start, para lumago dun sa family ko. Kasi, di ba nga first natin is our family. Kaya yun, parang ang saya lang sa feeling kasi alam mo nandun si Lord para sa'yo. Yung strength mo, ang dami mong nasasabi, nasishare sa kanila na parang nakakagaan sa feeling nila kasi parang medyo hirap din sila kasi bago-bago pa lang din sila nakikilala kay God. Then, ayun lang, parang lang siya. Nakaka-bless lang talaga siya kasi alam mong si Lord yung gumagalaw. Kasi pinagpipray ko din na talaga sana na buong family ko, hindi na inuman yung bonding namin. Tsaka dapat sabi ko sa kanila, next time na magkita-kita tayo sana, ito na yung pinag-uusapan lagi natin, Bible study lagi, tapos hindi na inuman, sabi ko. Ayun lang, binabalik ko na kay Lord lahat ng mataas na papuri. Amen po.
Ru? Kuya Andrew po? Yes, hello. Ngayon, ako po yung magbabalik din ng papurit pasasalamat sa Panginoon. Kung mapapansin nyo, nasa workplace ako, but praise God kasi yung favor niya. Kahit na nasa workplace ako, talagang nakakapagpuri pa rin. So, kahit saan ako dali ni Lord, hindi niya inaalis sa akin yung pagkakataong magbigay sa kanya ng papurit pasasalamat. And i-share ko lang din, ito nahihiya kasi akong i-share. Sabi ko sa asawa ko, huwag na natin sabihin sa kanila. But I want to still praise God sa nangyari sa akin nung nakaraan. Actually, nagkaroon po ako ng violation sa aking pagdadrive. Nahulihan po akong gumagamit ng cellphone. And ang violation ko is cost 500 real. So sabi ko, aray, ang kate. So, binala ko siyang i-dispute and God convict me na di-dispute mo pero huli ka naman na gumagamit ka talaga ng cellphone. So I accept the consequences. So talagang ganon yung consequences ng mga pagkakamali natin, masakit. But God will give you peace pag in-accept mo yung consequences. In-accept ko yung consequences, sinabi ko sa asawa ko agad. And praise God kasi naintindihan niya na hindi siya nag-rage. Kasi 500 yon, masakit. Sa dami naming binabayaran, dumagdag pa yon. But praise God po sa mga ginagamit ng Panginoon na hindi ko naramdaman yung kawalan ng 500 real kasi may binibigay pa rin si Lord na provision sa amin sa pamamagitan ni Latital, ni Teacher Do. Talagang blessed na blessed kami. Kaya sabi namin mag-asawa, ano pang hihilingin natin, binibigay naman na ni Lord lahat. So, yun na nagpapasalamat ako dahil kahit na may mga pagkakamali akong nagagawa, God still love me the same. And gusto ko rin ibalik pa po sa salamat dahil yung isang kasama ko dito, talagang pinag-pray ko siya, sabi ko, mag-exit na kasi siya. Binala ko siyang sharean. Sabi ko, kasi sabi ko, bago to umuwi, kailangan ma-sharean ko to. Talaga nung nakaraang linggo, kinausap ko siya, talaga nagpalit ako ng uwi nun. Then, nung lumalim na yung pag-uusap namin, doon ko na lamang, Christian na pala siya. So, praise God kasi, yung una kinakabahan ako, paano ko sisimulan so sharean, ganyan. Tapos, yun, nung nalamang Christian siya, nagkaroon ako ng peace. Ngayon, nangyari, nag-sharing na lang kami at pinag-pray ko siya doon sa pag-uwi niya at sa family niya. Yun, praise God at napabaunan ko siya ng prayer. And yun, sinabi ko sa kanya na kailangan niyang, kasi yung asawa niya hindi pa pala Christian. Sabi ko, kailangan ma-win mo yung asawa mo kasi ikaw yung mag-win sa kanya. Bagong kasal lang din sila. So, yun, no, praise God po sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ko and sa favor niya. And yun, sa whole month, medyo dito muna ako sa aking trabaho kasi walang magtatao ng Friday, Saturday. So, alas 3 pa ang uwi ko. Kaya, nagpapalit ako ng kay Ate Sara sa BS kasi matatamaan yung time ko. And praise God na ayos naman lahat ng schedule. Yun po, at maraming salamat po sa Panginoon sa ginagawa niyang kabutihan sa akin. God bless po. Amen po. And ako na po panguli. O po dito sa Randy? Siya nababa ko po talaga yung sarili ko po, hindi mo magagawa kung wala si Christ sa puso mo. Talagang by the grace of God lang po talaga. At praise God po kasi may misunderstanding kasi kami ng roommate po din sa kabila po. But praise God po na ako po yung umunang pumula makapit sa kanya. 3 beses po natin ko po kasi kaya na po. Kaya pinilit ko talagang magpakumbaba para lang po. At praise God po, bati na po kami ngayon, nagkakwentuhan po kami. At praise God po. Sabi kasi ng salita ng Lord na God resists the proud and He gives grace to the humble. Kaya sa mga humble natin dyan, blessing are coming on your way. Kaya maging humble po tayo. Praise God. Praise God po. At saka pasalamat din po ko sa Lord. Kasi po,
Uy, ako mamaya. Praise God po. Tapos yung ninanais ko po yung matagal na vacation ay nagkatotoo na po. Kaya sa ating mga kapatiran dyan, pastor, sa ating mga pastor po, Pastora Janet, uwi po akong Pilipinas, sa lahat ng mga pastor. Pansamantalang magpapaalam po. To God be the glory po. Praise God. Ate Sara? Hello po, Ate Sara. Hello po, Kuya. Okay. Lumipat po ako sa cellphone kasi ayaw ko gumana ng audio ng laptop. I want to bring back the praises and glory sa ating living God kasi noong nakaraan po namumblema ako dun sa renewal ng visa ni Kuya kasi wala po akong mahanap na, actually marami pong ng health insurance pero ang mamahal po kasi nung nila binibigay. Then nung last day na po nung expiration ng visa niya, nakahanap po ng mura yung nag-help sa akin. Glory to God po. And na-renew na po agad yung visa niya. And nag-ask po ako ng prayer nung Tuesday about po dun sa pag-approve po nung transportation and sa housing allowance ko po. Kahapon po approved na po siya. Praise God po. Dito po. Sino pa po? Gusto kong pasalamatan ng Panginoon dahil sa, di ba, ipinalanganin ko ipinalangin ko yung about yung another 6 months nung kontrata ko. And praise God, nung isang araw, lumabas naman na po. Yung na-recontract na po ako. Another 6 months. Praise and glory to our living God. So, naka 1 year na ulit ako. Praise God. Thank you. Hello po, Pastor Janet po. Pastor Janet po. Hello po. Ay, hello. Naririnig niyo na ako? Apo, sige po. Go po. Okay, praise God. Dahil muli ay nagkapagpuri ulit sa Panginoon. Last Friday, hindi namin nakayanan dahil nasa isang beach resort kami dahil birthday ni Nathan. So, ngayon gusto kong magbigay papuri sa Diyos, magpasalamat dahil sa mga Bible studies na nangyayari dito sa Bigan. Sa mga kids ay praise God, dumadami at silang nagre-remind palagi sa amin. Wednesday pa lang ay ang sabi nila, Lola, may Bible study tayo ngayon. Tapos sabi ko, every Saturday lang yon. Yung makikita mo yung sabik sila, yung eagerness ng mga bata, no? And glory to God, dumadami sila, lahat sila nag-i-invite. At do may mga bata na nagsasabi na siguro binabawalan sila na wag daw kami pupunta, Lola, kasi magiging Muslim daw kami, hindi raw kami makakapasok sa simbahan, ganon. So, yun ine-explain namin mabuti sa kanila. And also, praise God sa adults naman, dumadami din. At meron tayong isang devotee talaga, Catholic siya. At ang standing niya sa Catholic is para siyang madre. Siya yung napakatatag na marami siyang alam sa Bible. Para siyang pinagkakatiwalaan siya ng mga pari dito namin. So praise God, sabi niya, meron akong hinahanap, sabi niya. At yun nga, for 2 consecutive Sundays na nag-a-attend siya, naliliwanagan siya. Ang sabi ko sa kanya, sabi namin sa kanya ni Pastor Fred, agahan niyang pumunta every Sunday, if possible ay 2 o'clock kasi nag-start yung aming BS 3:30. So 2 o'clock or di kaya 1 o'clock, punta ka na dito para
kung ano pa yung gusto mong malaman, i-explain namin. So praise God at regular na nag-attend na siya and dumadami na rin hanggang sa labas ng balkon namin ay may mga nakaupo na nag-attend, nakikinig at sabi nila nakakagaan ng loob ang nakikinig ng mga salita ng Diyos. So glory to God sa kanyang kabutihan na ginagawa niya na kahit nasa malayo kami ay nakakapaglingkod pa rin. So, binabalik ko ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos. Amen. Dito po. Dito po. Ate Laila? Opo. Go po. Ayan. Ibinabalik ko lang po ang papuri at pasasalamat sa Panginoon dahil sa kabila po yung mga pinagdaanan po namin na mag-asawa tungkol sa financial, ngayon po ay siksik-liglig naman pang binibigay ng Panginoon sa amin. So sa kabila po na lahat, pinagpa-pray po namin kay Lord na maayos yung bahay para magamit namin sa mga gawain pag-uwi sa Pilipinas, ay unti-unti na pong binibigay sa amin. So kahit nandito po kami, dire-diretso po ang construction ng pinapagawa namin sa Pilipinas. At pinapasalamat ko din po sa Panginoon dahil sa kabutihan po ninyo dyan, ang aming kapatiran dito na natagpuan namin sa Saudi ay dire-diretso po o ginagamit niya po kayo upang mas mablessed pa po kami. So pinapakita po niya ang kabutihan niya sa pamamagitan po ninyo. So hindi po namin siguro matatamasa ito kung hindi nyo pinapalakas yung pananampalataya namin at hindi nyo po kami tinutulungan na mag-grow pa at makilala pa ng lubusan ang ating Panginoon. At maraming salamat po sa pag-iintindi kasi hindi po talaga madali na sabi nga po kapag kailan ka lalong lumalapit sa Panginoon, doble o triple o 10 pang hatak ang gagawin ng kaaway para lang malayo ka sa Diyos. Pero maraming salamat po sa paggabay din po sa amin. To God be the glory po at all praises back to Him. Amen. Praise God. And sa pagtatapos po, angkinin ko na po yung pulpit. Ibabalik ko lang yung papasalamat po sa papuri sa Panginoon dahil sa after 1 month nakabalik po ako dito. Naka-attend na po through physical. Praise God. And we hope sa online ay magkasama-sama din po tayo soon in God's will, in God's perfect time. And praise God, ibabalik ko din po ipapasalamat po sa ating Panginoon dahil sa naidaos po ang birthday ng aking anak last Sunday, second birthday, praise God. And ibabalik ko din po ang papuri dahil sa before nag-birthday yung anak ko ay yung previous na boss ko ay kinontak ako dahil sa di ko alam hanggang sa tinawagan niya na ako. Yun, tinanong niya ako na pwede ba kami mag-meet. Yun, nakita kami sa coffee shop lang. Then, yun, kamustahan po. Then, unexpected na di ko alam na meron siyang ibigay sa akin. Sinabi niya sa akin na this is for your son. Because I know mag-birthday siya, di ba? Kasi dati po kasi kinuha ko po siyang ninong. Kinuha ko po siyang ninong. Kaya praise God po sa previous na boss ko.
Kahit na medyo malayo kami sa isa't isa, nakukontakan pa rin kami. Then, praise God din po sa bago kong boss ngayon na medyo dahan-dahan kami nagiging close. Then, yun po, unexpected na pinapunta niya ako sa opisina nung last Tuesday. Inabot yung sa akin yung uniform. Yung uniform, hindi ko rin inasahan din yon. Unexpected din yon na na ibigay niya sa akin kasi sabi niya sa akin, change your suit. Wear this starting what's better, you wear tomorrow. Yun po yung sobrang galak na yung favor ng Panginoon na yung rumagasang mga pagpapala na hindi mo unexpected na nagiging speechless ka na lang na minsan nasabi mo na undeserved, but yung pagmamahal ng Panginoon na yung maapaw talaga na siksik-liglig ko itong maapaw. Kaya yun po din, aside from that, na hindi ko talaga in-expect na yung pagkaabot niya sa akin ng suit na yon, yung bagong uniform, yung pala, meron palang meaning yon na dati supervisor ako, ngayon naging head na ako. Praise God po sa Panginoon. Sorry po dahil sa overwhelm po ng emotion po na di ko ina-expect. Di ko in-expect yung favor talaga ng Panginoon. Truly God is a great provider. Truly God is a faithful God. At lagi-lagi po lang po tayong kumapit. Kapit lang ng mahigpit sa Kanya. And nothing is possible to Him. Truly God is good all the time. To God be all the glory. Amen. Praise God. Grabe po ang katapatan ng Panginoon sa bawat isa, no? Ramdam na po natin, no? Na kahit na kahit pa, talaga namang taglid na yun, no? Napaka naman, no? No, ay talagang yung promotion, provision, no? Breakthrough, no? No, ang ginagawa ng Panginoon sa atin. And now po itong bagong ating tema for the month of March is anointed before appointment. Tama ba? So yun talaga, no? God will never put you in a situation that you are not prepared, no? At He will surprise us, no? Na bago pa, kahit nga po sa creation, di po ba? Kinreate ng Panginoon lahat ng mga necessity, lahat ng mga kailangan ng tao before niya kinreate si Adam and Eve, no? At ganoon din po, no, ang kay Joseph, no, Joseph the Dreamer, no, may mga bagay na nangyayari sa buhay niya na akala niya talagang yung people meant it to hurt him, no, but God turned it into a blessing. No, itong mga situation natin na nangyayari sa buhay, may nararamdaman tayong kalungkutan, but we know at the end of this story, victory pa rin po ang sa atin po. Amen. So, amen po. I would like to announce po, no, I think as I observe po, no, ito po ay galing po sa akin. Ito po ang pagkakalo po at hindi ko na po naisungguni sa ating pong mga kapastoran, no. But I believe it's time, no, it's time to bring people back
sa shelter. No, we will start next week po, siguro po. So we will start next week po. We will resume gradually. We will start po sa Sulimanya. Sulimanya group will come here. But meron pong may mga restriction po tayo. No cell phone inside the sanctuary. No. As soon as we arrive here, we will turn off the cell phones and it will be placed sa baba lang po, safe in the safe place po. No, para pagdating po dito, we will not be distracted din po and no network sa harapan kundi yung ating pong computer lang. So, yung kasya lang po sa garahe ng sasakyan ang ating pong i-accommodate at the rest will be on the other Fridays. So I believe it is, alam ko po miss na miss nyo po ang bawat isa at miss na miss po namin kayo din. So we will have some restriction pa rin po dahil we need to secure our place, no? So see you next Friday, no? We will control we will have a crowd control at ang ating pong vicinity mayroon pong last inspection before 9:30. So, dapat po by 9:30 close na po lahat and wala na po tayong papasukin. So, Team Sulimanya, looking forward to see you next Friday. No po. So, amen po. So, glory to God po. Napakaganda po ng ating pong mensahe for tonight, for the day. No? Tunay nga po na nakaka-bless. No? Before ko po ibigay kay Ate Doris, no? For the final, for closing prayer and benediction, I would like to ask Kuya Randy. Ayan. Dito po, kay Randy. Pwede yung taas ng kamay? joke lang po. Pag-pray po natin si Kuya Randy para po sa kanya pong travel for tonight po. Lon, yan. Amen po. Excited po itong kapatid to sa pag-uwi niya. No? Ilang beses po kayong na-rebook kuya? Mga 3 po. 3 beses. But today is we believe na ito po ay yung perfect day ng Panginoon na matuloy po yung inyong flight. So samahan niyo po ako sa isang prayer po na i-release po natin ng blessing na let's declare safety and protection sa buhay po ni Kuya Randy as he travel. Hallelujah. Father God, Lord, we bless your name. Father God, Lord, we give you all the praises. Lord, sa buhay po ng bawat isa, Father God, na nandito at nasa Zoom unity of Father God, Panginoon. We thank you, Panginoon, Lord, for this day that you have blessed us, Panginoon, Lord, abundantly, Panginoon, Lord, spiritually, physically, materially, Father God, Lord, in all aspects of our lives, Father God, Lord. You have blessed us indeed and you have showed, Panginoon, Lord, how faithful you are, Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa, Father God, Lord. Especially, Panginoon, sa aming pong kapatid na si Kuya Randy na uuwi po, Panginoon, Lord. Lord, 3 beses po siyang na-rebook, Father God, Lord. And right now, Panginoon, Lord, you have granted the desire of his heart, Panginoon Lord, na siya po ay uuwi sa Pilipinas, Father God, Lord, upang makasama ang kanyang pong mga mahal sa buhay, ang kanyang pong anak, Father God, Lord, na kanyang pong pakamamahal, Father God, Lord. We pray, Father God, Lord, that sa moment na, Father God, na paglabas niya po sa lugar na ito, hanggang sa airport, Father God, hanggang sa paglapag niya sa Pilipinas, Father God, Lord, ay kasama po niya kayo, Panginoon Lord. All the time, Father God, Lord, na siya po ay nasa labas, Father God, Lord. And we pray and declare, Panginoon Lord, that no harm shall come near him, Father God, Panginoon Lord. In Jesus' name, Father God, no sicknesses, Father God, Lord. Wala pong mawawala sa kanyang pong mga bagahe, Panginoon Lord. A smooth process, Father God, Lord, na sumula, Panginoon Lord, sa immigration, pag-check-in ng kanyang mga bagahe, Panginoon Lord, hanggang sa pag-check-out niya, Panginoon Lord, sa immigration sa Pilipinas, Father God, Lord. We declare, Panginoon Lord, Lord, that Kuya Randy will be at your hand, Father God, Lord. No harm will prosper, Panginoon Lord, against him, Father God, Lord. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon Lord, na anumang bagahe niya ay mawala, Panginoon Lord, ang kanyang pong kaligayahan, Panginoon Lord, ay patuloy niyo pong isaturate ang kanyang pong buhay, Father God, Lord, with excitement, Father God, Lord, na ma-meet niya, Panginoon Lord, ang kanyang pong mga mahal sa buhay. Sa quarantine area, Father God, Lord, we cancel, Panginoon Lord, any touch of the COVID-19, Father God, Lord, in Jesus' name, Father God, Lord, in Jesus' name, hawiin niyo po, Panginoon Lord, yung kanyang mga pupuntahan, Panginoon Lord, upang ito po'y maging malinis, Panginoon
Panginoon Lord, malayo sa kasakitan na Father God, Lord. In Jesus' name, Lord. And we release, Panginoon Lord, the blessing, Panginoon Lord, na sa buhay po ni Kirandi, Father God, Lord, na kanyang pong dadalhin sa kanyang pong pamilya, Father God, Lord, that will bless them, Panginoon Lord, thousandfold, so Father God, Panginoon Lord. And we are looking forward, Panginoon Lord, for the flight, Panginoon, for the day, Panginoon Lord, na siya po ay ibabalik niyo po dito, Panginoon Lord, na punong-puno ng testimony sa Father God, Lord, that will truly, Panginoon Lord, escalate our faith, Panginoon Lord, hearing, Panginoon Lord, the goodness and the miracle that you're going to do, Panginoon Lord, sa buhay niya sa Pilipinas, sa Father God. Maraming salamat, Lord. We give you all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ate Doris, take it away. Sige po, praise God. Nakakatuwa po. Talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Nagpupuri po rin ako sa Panginoon na gumagalaw ang Panginoon sa buhay ni na Pastor Janet at Pastor Fred, na yung gawain sa Pilipinas ay nagpapatuloy at makikita natin yung improvement, kumbaga. At yun ay dahil sa Panginoon. Tunay na walang anumang hindrance talaga na makakapigil sa ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi sa kanyang salita na before God appointed us, we were anointed first. Ayan. Tunay nga po na hindi tayo paggagawin ng Panginoon ng isang bagay na hindi niya tayo i-empower. Sabi nga po sa 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Ayan po. Kaya muli po tayong tumayo at tayo po ay magsara sa isang panalangin. Ayan. Yes, hallelujah, Father. Maraming salamat po, Ama, sa inyong ginawa po sa amin. Maraming salamat po sa inyong salita, Panginoon. Tunay po na nagpapasalamat kami sa buhay ni Pastor Josie, Panginoon, na siyang ginamit ninyong sisidla ng inyong salita sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin, O Father God, na tunay na huwag manatili sa amin, Panginoon, ang anumang agam-agam upang gawin, Panginoon, kung ano yung gusto mong gawin namin, Panginoon. Tunay nga po na walang takot, O Father God, na makakapigil upang magawa namin, O Father God, ang mga bagay na ito. Sapagkat katulad po ng palagi niyong ipinapangako, Panginoon, we don't have to fear because you are always with us, O Father God. Hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan, Panginoon. At sa amin pong pansamantalang tigil para gawin po yung iba po namin gagawin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po na yung aming natutunan mula sa inyong mga salita ay magamit po namin, Panginoon. Hindi lamang po para sa aming mga sarili, kundi ito po ay maibahagi din namin sa iba po naming mga makakasalamuha, O Father God. Patuloy po, Panginoon, na gamitin nyo kami mightily, O Father God. Gamitin nyo ang buhay ng bawat isa, O Father God, upang ang inyong kaningningan, Panginoon, ay lalo pang mahayag, Panginoon, sa sanlibutan ito, O Father God. Dalangin ko rin po, Panginoon, na ibabalik niyo po kami after few hours, Panginoon, upang patuloy na saliksik po, Panginoon, ang inyong salita sa aming pong Bible study, Father God. Maraming salamat po. At sa inyong mga kapatid, may the grace of Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Praise God po. We lift you up, you are riding on
God bless po sa inyong lahat. Praise the Son. Your rain comes down. Rain comes down. Praise the Son. Praise the Son. Praise the Son. Your rain comes down. Praise the Son. Your rain comes down. We shout of praise. We celebrate. King of glory entering. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, the sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, the sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. See you in our Bible study at 2 p.m. God bless po. God bless everyone. God bless everyone. Bye-bye po. See you at 2. Bye po. See you at 2 o'clock. Ate Erla, nasan ka na? Nasa langit po. Saan ka napunta? Puro puti. Praise goes up. The rain comes down. Hinahanap ko si BFF. Wala nga pala. Nasa studio. Nasa studio nga pala. Open reads. Ate Mitch. Ate Maya. Hi, Ate Mitch, Ate Maya. Ate Gracious. Hi, Ate Marie. Ate Maya. Picture. Picture.